Ang mga estudyante ay nagkukumpulan. May maingay na usapan at tawanan. O Placido, bakit hindi ka mapakali? Ngumiti ka lamang sa professor, pasado ka na. Juanito, seryoso ako. Ayoko ng ganitong sistema. Para bang wala tayong natutunan dito? Simulan natin ang ating eksperimento. Wala itong pilan. Sumabit ka dito at ipaliwanag natin ito ng wala ka. Nagkatinginan ang mga estudyante at nagulat sa tapang ni Placido. Ano po, mga makina po, ganun po, mga importante pong mga alagay. Tama. Umupo ka na. Ikaw, ano ang sabi mo? Sa palagay ko po, hindi natin nalalaman ang tunay na layunin ng ating pag-aaral. Ang mga aralin ay hindi maayos na naipapaliwanag. Sinimulan ng propesor ang eksperimento. Kinuha niya ang isang makina at ipinakita sa klase. Ito ang makina na naglilipat ng kuryente. Juanito, subukan mong pagganahin ito. Si Juanito ay lumapit, ngunit hindi alam ang gagawin. Kaya naman ang ibang estudyante ay natatawa sa kanya. Kung masira ko po ito. Walang silbi. Ikaw nga, Placido. Mga Ginoo, ganito po ang tamang paraan. Nagulat ang propesor, ngunit hindi nagpahalata. Tumango siya at nagpatuloy sa eksperimento. Patuloy na tayo. Pagkatapos ng klase, nag-usap-usap ang mga estudyante sa labas ng silid. Ang galing mo naman. Hindi kailangan ng matalino para makapasa. Dapat marunong kang makisama. At kailan pa naging sapat ang ganitong sistema? Kailan tayo matututo ng tunay? Placido, hinay-hinay lang baka makarating sa flyer na sinasabi mo. Tumalikod si Placido at naglakad palayo, puno ng galit at pagkadismaya. Ang mga estudyante ay nagkakatuwaan. May mga nakaupo sa lamesa at ang iba naman ay nakatayo habang nag-uusap. Mga kasama, magtipon-tipon muna tayo at kailangan natin pag-usapan ang tungkol sa Akademya ng Wikang Kastila. Oo, ito ang magiging simbolo ng ating pagkakaisa bilang mag-aaral. Dapat natin itong ipaglaban. Pero sigurado pa tayo dyan? Paano kung baliwalin tayo ng pamahalaan? Lagi na lang ganito ang nangyayari. Sa Espanyol, naniniwala ako sa ating bayan may pag-asa pa. Ngunit dapat maging matalino tayo sa ating akbang. Akademya? Ay, wala akong pakialam dyan. Tadeo, kung ganyan ang pananaw mo, hindi tayo uunlad. Ito ang ating pagkakataon upang ipakita ang ating talino at pagkakaisa. Pero makaraig, baka naman masayang ang yaman mo sa akademya na yan. Sigurado ka pa dyan. Basilio, Pumasok sakong si galing mo. Basilio Ano ang ng masasabi mo tahimik, tungkol sa usapin ng ngunit akademya? halatang puno ng Magandang iniisip. ideya ito. Pero tandaan natin, ang mga praile ang may kontrol sa edukasyon. Hindi nila basta-basta papayagan ng ganitong proyekto. Kaya kailangan natin magkaisa, Basilio. Kung hindi natin simulan, sino pa? Hindi ko sinabi huwag natin subukan. Ngunit kailangan natin maganda sa anumang balakid. Kaka, tama. Kaya kailangan na natin maganda ng pampaloob-loob para kung sakaling hindi ito pumasa. Sandoval, ikaw na ang bahala sa paglapit sa mga opisyal ng Espanyol. Alam kong mas may influensya ka kaysa sa amin. Oo, gagawin ko ang aking makakaya. At tayo naman, kailangan natin kumbisiin ang iba pang mag-aaral.
na sumali sa ating layunin. Siguraduhin yung hindi ako papasama sa mga gulo. Ayoko ng problema. Juanito, kung lahat tayo takot, paano tayo magtatagumpay? Abala si Ginoong Pasta sa pagsusuri ng dokumento. Ngunit biglang dumating si Isagani at magalang na bumati sa kanya. Magandang hapon, Ginoong Pasta. Ako po si Sagani. Salamat po sa pagtanggap sa akin. Isang hapon, binata. Ano ang pakay mo sa akin? Sana'y maikli lamang ito. Abala ako ngayon. Nais ko po sanang humingi ng payo tungkol sa aming layunin na itaguyod ang Akademya ng Wikang Kastila para sa mga mag-aaral. Akademya, napakaraming kabataan ang abala dyan. Ano ang maitutulong ko? Ginoo, naniniwala po kami na ang pagkakaroon ng Akademyang Wikang Kastila ay magbibigay sa amin ng mas malawak na kaalaman at oportunidad, ngunit tila may mga hadlang mula sa mga private. Ano po ang iyong mapapayo? Isagani, ang ideya niyo ay mabuti sa teorya. Ngunit practical ba ito? Alam mo naman ang mga praile ang may kontrol ng edukasyon. Ngunit hindi po ba makatarungan na ipagkait sa amin ang ganitong karapatan? Hindi ba dapat na magkaisa tayo upang ipaglaban ang pagbabago? Taka pa. Hindi yung panauunawaan ng tunay na sistema. Ang mga praile ay makapangyarihan at ang pagkontra sa kanila ay parang pagsuntok sa pader. Bakit hindi na lang kayo sumunod sa kanilang gusto? Ginoo, kung palagi po tayo magpapasakop, kailan po tayo usad bilang isang bayan? Hindi mo maintindihan ang sinasabi ko hanggat hindi mo nararanasan ang buhay. Sa lipunang ito, ang marunong magtiis ang nagtatagumpay. Ang pagtitiis ba ang ganito solusyon sa ganitong pag-iisip, lalo na hindi nagbabago ang sistema? Bata ka pa. Masyado ka idealista. Ang payo ko, huwag mo nang ipilit ang iyong proyekto. Magiging mas ligtas ka. Salamat, Ginoong Pastor. Alalahanin mo ang payo kong binata. Ang buhay ay hindi namin tungkol sa laban. Tahimik si Isagani. Bakas sa kanyang mukha ang pagkadismaya at tumayo na siya upang magpaalam. Sa loob ng tindahan ni Quiroga, ang ilang bisita na nag-uusap at tumatawa ay biglang napatingin sa pagpasok ni Simon na tahimik ngunit kapansin-pansin ang presensya. Tumol. Buti dumating ka. Halika. Quiroga, alam mo ang dahilan na pagpunta ko rito. Ang usapan natin tungkol sa utang mo. Ang utang ko? Senyor Simon, baka pwede pong bigyan niyo ako ng kaunting panahon pa. Alam niyo po kasi na mahina po kita ngayon. Nahon? Quiroga, hindi pa noon ang kailangan mo, kundi aksyon. Mayroon akong alok sa iyo. Isang pagkakataon upang burahin ang lahat ng utang mo. Ano po iyon, senyor? Ikaw ang magtatago ng aking mga armas. Sa ganyang paraan, matutulungan mo ako sa aking mga layunin at ang utang mo'y wala na. Mga armas? Senyor Simon, napakadelikado niyan. Paano kung malaman ito ng mga opisyal? Mawawala lahat ng pinaghirapan ko. Quiroga, kung hindi mo gagawin ito, mawawala rin ang lahat. Ang tanong ay kung mawawala ito ng kabuluhan o mawawala ito dahil ito ay karuwagan. Pero senyor, paano kung malaman nila? Anong gagawin ko? Napakagaling bagay lamang nito, Quiroga. Hindi nila akalain na may mga armas sa tindahan ng isang respetadong negosyante. Ngunit tandaan mo, ang pagtanggi ay may kapalit. Senyor Simon, gagawin ko ang aking makakaya. Ngunit, sana itulungan niyo rin ako kung sakaling magipit. Magtiwala ka, Quiroga. Sa sandaling ito, naglalaro tayo ng malaking laro. At sa larong ito, kailangan may magsakripisyo. Tumayo si Simon at nagpaalam na kay Quiroga. Naiwan si Quiroga na litong-lito
at puno ng takot habang nag-iisip ng kanyang dapat na gawin. Narinig ko, nagkakagulo na naman sa ibang lugar. Ano kaya itong nangyayari sa negosyo natin kung magpatuloy ito? Kaya nga, buti pa si Corica may connection sa mga kapangyarihan. Sa harap ng perya, kung saan maingay ang paligid, maraming tao ang pumapasok at lumilibot, makikita si Cameron Consido na parang walang pakialam ngunit nagmamasid sa paligid. At naroon din si Tio Kiko na masiglang sumisigaw. Aba, ang daming tao dito. Masid, ano naman ginagawa mo dito? Wala, nagmamasid lang. Kaso ba yung pera na ito? Yung mga tao tuwang-tuwang paloko. Ikaw talaga. Tingnan mo yung mga tao, ang daming pumipila sa mga palaban, mga nagpapanggap ng mga santo. Naglalakad sina Cameron Consido at Tio Kiko sa loob ng perya, kung saan nakikita nila ang iba't ibang atraksyon. Maraming tao ang natatawa, nag-uusap at nagkakatuwaan sa mga nakikita nila sa loob ng perya. Tingnan mo yan. Ang bakit ang mga tao para sinasadya nila maging tanga. Bayad bas na yan. Tingnan mo mabuti. Hindi lang yan isang perya. Isa yan larawan ng lipunan. Ang mayaman, pinapanood ng kahirapan ng iba. Habang yung mahirap, nagpapakahirap para sa barya. Ikaw talaga, Marcito. Karya lang tawag mong gawin atong seryoso. Nagpatuloy ang usapan ni Tio Kiko at Cameron Consido habang lumalalim ang gabi. May narinig ang balita. Sinasabi nilang may plan pabagsakin ng mga pride. Alam niyo yung bago, ang mga praile at ang mga pamahalaan, sila ang nagahari, habang yung mga tao, tao-tabuhan lamang. Eh paano kung tama ang narinig ko? Baka isang araw nagising na lang tayo, wala na ang mga pride. Hinihintay yan. Hindi ako naniniwala sa himala. Hindi ko. Parang buhay lang. Lahat gusto magbago. Pero ano to, niloloko lang tayo ng sistema lang. Baka gusto lang natin sumaya kahit anong dalihan lang. Ano sa tingin mo? Sa opisina ng Gobernador General, may mga opisyal na nag-uusap tungkol sa isang proyekto ng pamahalaan. Gobernador, ang planong pagpapagawa ng tulay sa bayan ay nangangailangan ng maraming pondo. Sa tingin ko, kailangan natin magtaas ng buwis. Tila lang palaking halaga naman. Hindi ba't marami na tayo nagastong nakaraang-araw? Hindi po ba ito para sa abutihan ng bayan? Bukod ron, may mga kontratistang naghihintay na desisyon natin. Gobernador, kung ako ang tatanungin, ang ganitong mga proyekto hindi lamang para sa bayan, ito'y pagkakataon para sa inyo. Anong ibig mo sabihin, Simon? Gobernador, ang mga proyekto tulad ng tulay ay nagbibigay ng oportunidad upang mapalapit ang mga tao sa inyo. Ngunit, bakit hindi natin gamitin ang pagkakataong ito upang kumita rin ang pamahalaan? Ano ang ibig ko sabihin, Senyor Simon? Napakasimple. Ang mga kontratista ay handang magbayad ng malaking halaga upang mapili sila sa proyekto. Ang tanong lamang ay kung sino ang pinakamapagbigay. Hindi kayo ito isang uri ng katiwalian. Gobernador, sa isang bulok na sistema, ang tanong ay hindi kung ano ang tama, kundi kung ano ang magagamit. Bakit hindi tayo magpakatalino? Kung ito yung makakatulong ng ating proyekto, marahil dapat natin pag-isipan. Tama kayo, Gobernador.
Sa ganitong paraan, magiging mabilis ang pagpapagawa ng ating proyekto. Isang desisyon na magpapakita ng inyong pagiging praktikal. Gobernador, ang bayan ay mananatiling tahimik at kayo ay makikinabang. Matapos ang pagpupulong, naiwan mag-isa ang Gobernador General sa kanyang mesa habang nag-iisip ng malalim. Sa isang mataong kalsada, naglalakad si Placido na bakas ang pagkadismaya sa mukha. Sa bawat hakbang, naaalala niya ang kanyang karanasan sa klase kung saan siya laging pinapahiya ng guro. Hanggang kailan ko ba titisin ganitong sistema? Ang mga guro puro hindi natuturo, ang mga praile puro pagmamalupit. Anong silbi ng pag-aaral kung ganito lagi ang nangyayari? Naririnig ko ba yun? Parang na magtagal na hindi napapagkita na sipag sa klase. Sipag? Anong sipag? Kahit anong gawin natin, di naman patay pagtingin nila sa atin. Tama ka dyan. Ang sistema nila ay para lamang sa kanila at hindi para sa atin. Kaya nga gusto ko na rin tumigil ng pag-aaral. Dumating si Placido sa kanilang bahay. Naroon ang kanyang ina na abala sa paggawa ng listahan ng utang ng mga tao sa baryo. Nang makita siya, agad siyang kinausap nito. Ano ba ang inyong ginagawa? Naglilista ako ng mga utang para sa ating anak. O anak, pili hindi ka na masaya sa iyong pag-aaral. Di ba't pinag-aaral kita para sa iyong kinabukasan? Ina, ano po ba ang mangyayari kung magpatuloy ako? Ang sistema sa Maynila ay puno ng panilinlang. Hindi ako magtatagumpay kung wala akong kakilala o pera. Anak, huwag kang sumuko. Hindi kita pinaaral para lang sumuko sa gitna ng laban. Ang buhay ay ganyan talaga, puno ng hirap. Ina, minsan hindi sapat ang pagsisikap kung ang mundong ito ay puno ng kawalang katarungan. Sa mga sumunod na araw, naglalakad si Placido malapit sa perya kung saan naroon ang iba pang estudyante. Nakita niya ang isang grupo ng kabataan na masayang nagkukwentuhan. Kaya naman, nilapitan niya ito. Placido, hindi ka pa sasama sa amin. Magpapahinga muna tayo sa klase. Hindi na ako babalik. Wala akong nakikitang saysay sa ginagawa natin. Ang edukasyong ito ay para lamang sa mga Friday at hindi para sa atin. Ano? Titigil ka na? Oo. Ngunit huwag niyong isipin na titigil ako sa pagkikibaka. Maghahanap ako ng mas makabuluhang paraan para baguhin ang bulok ng sistema. Tahimik ang grupo habang naglakad si Placido palayo. Bakas sa kanyang mukha ang determinasyon. Ang kanyang desisyon ay tila mitya ng paparating na pagbabago. Habang naglalakad, may nakita si Placido na isang maliit na posporo. Pinulot niya ito at tinitigan ng matagal at napaisip. Ang posporo ay maliit, ngunit kaya magsimula ng apoy. Isang araw, sisindihan ko ang apoy na iyon. Sa isang marangyang silid, nakaupo si Don Custodio sa kanyang upuan. Ang paligid ay puno ng papel at dokumento.
Siya ay abala sa pagsusuri ng mga suhestyon tungkol sa proyekto ng paggawa ng paaralan para sa kabataan. Puro komplikado ang mga suwestyon na ito. Hindi naman kailangan gumastos na malaki para sa isang proyekto. Ang kailangan lamang ay kaunting diskarte. Senyor, naisuba ng tsa habang kayo nag-iisip. Oo, ilagay mo dyan at sabihin mo sa tao sa labas na huwag akong istorbin. Ang dami kong kailangan gawin. Bakit na palaging inaasahan ng mga tao nagagastos sa gobyerno para sa lahat ng bagay? Ang totoo niyan, mas may ibang maghanap ng alternatibo. Tulad na lamang ang suwestyon ni Simon. Bakit hindi na lang natin gamitin ang mga itik sa paggawa ng patubig? Mas mura na may silbi pa. Don Custodio, napaka-original ang inyong ideya. Hindi naman. Gusto ko lamang makatulong sa gobyerno habang nagtitipid. Kung tutuusin ay simple lamang ngunit epektibo. Talagang napatalino mo, Don Custodio. Sigurado matutuwa si Gobernador General dito. Siyempre, para sa kapakanan ng bayan. Maraming salamat, Don Custodio. Kami mauna na. Ang mga ito ay madaling mauto. Sa totoo lang, wala naman akong pakialam kung gumana o hindi ang proyekto. Ang mahalaga, sabihin nila ako'y matalino at mabuti. Tumawa siya ng malakas at itinaas ang tsaa sa kanyang kamay, na tila nagdiriwang sa kanyang tagumpay. Sa lansangan ng Maynila, may abalang mga tao at maririnig ang sigawan ng mga tindero, usapan ng mga kalalakihan at tawa ng mga kababaihan. Ang ganda ng negosyo ngayon. Basta marunong ka makipag-usap sa mga praile, tiyak hindi ka malulugi. Tama ka dyan. Kaya mas mabuti may kakilala tayong opisyal ng Espanyol. Magbigay ka lang ng regalo, tapos ang problema mo. Dumaan ang ilang kababaihan na suot ang kanilang pinakamagarang damit at pinag-usapan nila ang mga balita sa lipunan. Narinig mo ba ang tungkol sa malaking kasiyahan na magaganap daw sa bahay ni Don Timoteo? Napakarami raw bisitang inaasahan. Oo, at si Simon nga daw ang nag-aasikaso ng mga alahas. Tiyak na magiging marangain yan. Sa loob ng simbahan, makikita ang mga praile na abala sa pangangaral at pagkikitungo sa mga tao. Ang mga tao'y tila natatakot at tumutugon ng may paggalang. Huwag niyong kalimutan ang inyong mga donasyon. Ay isang paraan ng paglilinis ng iyong mga kasalanan at hindi sumunod sa amin malalagay sa pangamakan. Ang mga tao ay yumuko, tanda ng pagsunod sa praile. Samantala, may mga estudyanteng nag-uusap sa labas ng simbahan. Kita niyo ba yun? Kung paano kontrolin ng praile ang bayan? Pati ang simbahan, ginagawa pa sarili interest. Oo nga, paano natin naasahan ng pagbabago kung sarili nating relihiyon ang ginagamit laban sa atin? Kaya nga, kailangan natin ng pagbabago. Ngunit paano? Ang bawat galaw natin ay binabantayan nila. Profesor Tales, narito ang mga alahas na makakatulong sa iyong layunin.
ng mga ito. Ngunit Don Simon, anong kapalit nito? Lit, ang pagkikilahok mo sa isang mas mataas na layunin, panahon na upang ang mga naapi ay magkaisa at lumaban. Sigurado po kayo sa panukalang ito. Maraming buhay ang maaaring mawala. Basilio, ang kalayaan ay may kabayaran. Ang mga katulad ninyo, Kabesang Tales, na inagawan ng lupa at karapatan, ay dapat lumaban para sa kinabukasan ng bayan. Don Simon, handa akong mag-ibaka. Ang aking pamilya ay nasaktan. At ngayon, panahon na para ipaglaban. Ito ang mga alas na to, ito ang gagawin mong puhunan, at siguraduhin mo na gagamitin mo ito para sa ating mga layunin. Ngunit paano kung mabigo tayo? Ang mahalaga ay lumaban tayo. Handa tayo mag-uwis ng buhay para sa ating kalayaan. Don Simon, handa akong iyari ang lahat. Ang gabing iyon ay puno ng pangako at takot. Si Kabesang Tales ay tuluyan ng nabulag sa pagnanais na gumanti, habang si Simon ay tahimik na nagagalak sa pagkakaisa ng mga naaapi. Sa isang tahimik na silid, si Simon at Basilio ay nag-uusap. Ang usapan ay tungkol sa mga paraan upang mapabuti ang kalagayan ng Pilipinas. Basilio, ang Pilipinas ay nahulog sa ilalim ng mga banyaga. Ang ating bayan ay dapat magalsa. Hindi natin kayang baguhin ito ng dahan-dahan. Kailangan natin ng isang malaking pagsabog, isang revolusyon. Hindi ka ang revolusyon ay magdudulot lamang ng mas maraming dugo. Kung ang layunin natin ay ang pagbabago, bakit hindi tayo maghanap ng ibang paraan? Hindi mo ba nakikita, Basilio? Ang sistema ay hindi magbabago ng kusa. Ang mga Kastila ay hindi magbibigay ng kalayaan nang hindi natin ipinaglaban ito. Kung hindi tayo kikilos, patuloy tayo magiging alipin. Pumasok si Isagani at sumabay sa pag-uusap. Tila naguguluhan siya sa mga ideya ni Simon. Hindi ba't mali ang pamamaraan mo, Simon? Ang pag-asa ay pagdala ng dugo ay hindi magdadala ng tunay na kalayaan. Kailangan natin ang pagbabago. Kailangan natin magtulungan sa pamamagitan ng edukasyon at di maraas na paraan. Isagani, ang edukasyon ay hindi makakatulong kung ang ating mga guro ay mga alipin ng sistema. Hindi ka ba nakakita ng mga kabataang ito? Sila ay naghihirap at ang mga guro nila ay nagsisilbing tagapagtanggol ng mga banyaga. Ang edukasyon ay isang instrumento lamang para mapanatili ang sistema ng mga Kastila. Simon, ang edukasyon ay isang hakbang tungo sa maliwanag na kinabukasan. Hindi natin kailangan maging maras upang magtagumpay. Kasi Simon, ang revolusyon ay isang kinakailangang hakbang. Dapat nating ipaglaban ang ating kalayaan gamit ang lakas. Oo, at ang mga Kastila ay hindi maurong sa atin agad hindi natin pinapalitaan na may lakas tayo. Hindi ba't maaari natin gamitin ang ating lakas sa mga mas makatarungang paraan? Magtulungan tayo at magtrabaho upang magbago ang ating bayan nang hindi dumadaan sa karahasan. Pero kung ang mga nagmamagaling na mga opisyal ng Kastila at mga Fraile ay hindi nakikinig sa atin, paano tayo magtatagumpay nang hindi lumalaban? Habang ang mga kabataan ay nag-uusap, tila may nakatagong motibo si Simon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at galit. Kaya naman si Basilio ay napatingin sa kanya. Kung tunay ang layunin mo ay ang pagbabago ng bayan, bakit hindi ka magtulungan sa atin? Hindi ba't ang tunay na laban ay nasa ating mga pusong isip? Hindi ba't ang revolusyon ay nagsisimula sa tamang idea? Ang revolusyon ay hindi lamang ideya, Basilio. Hindi lang ito pagtuturo at pag-aaral. Ang revolusyon ay tungkol sa pag-aakto. Hindi natin makakamtan ang ating mga layunin kung tayo maghihintay na lang sa mga pagbabago ng sistema. Hindi ko alam kung tama, Simon. Ngunit ako'y magpapatuloy sa aking dapat. Sa edukasyon, hindi sa karahasan. Ang bawat kabataan ay may halaga. Isang karaniwang araw, ang mga tao ay nagdarasal, ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng pagnanasa at mga kasinungalingan.
Ang mga tao dito hindi tunay nagsisimba, Simon. At ang iba naman nagsisimba bilang pagkakakita lamang. At ang iba naman ginagawa nila ito bilang obligasyon nila. Tila ba ang simbahan ay isang negosyo para sa ilan? Ginagamit ito upang magyabang at magpatibay ng kanilang mga posisyon sa lipunan. Pumunta si Doña Victorina sa upuan kung saan malapit na sila at sinusubukan niya ipakita ang kanyang koneksyon sa mga praile at ang kanyang mataas na estado sa lipunan. Simon, alam mo ba na ako ay may magandang relasyon sa mga pari sa aming bayan? Madalas akong makipag-usap kay Padre Salvi at ako'y inaasikaso ng mga lider sa simbahan. Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit marami sa atin ay hindi natututo? Ang simbahan ay may kapangyarihan, ngunit ang kanyang mga tagapamahala ay hindi ginagamit ito ng tama. Sa aking relasyon sa simbahan, sigurado akong magiging magaan ang buhay ko at ng aking pamilya. Ang mga praile ang magbibigay ng proteksyon at pabor sa mga taong katulad ko. Sa gilid ng simbahan, si Basilio at Isagani ay nag-uusap tungkol sa kanilang pananaw sa relihiyon at sa papel ng simbahan sa lipunan. Nakita ko na si Padre Salvi ay hindi tunay nagbinuod sa mga tao. Ang simbahan ay ginagamit lang upang mapanatili ang kapangyarihan ng mga praile. Hindi lahat ng pare at sama. May mga pare din na tapat sa kanilang tungkulin. Ngunit marami sa kanila ang nahulog sa kasalanan na kapangyarihan. Oo, Isagani, ang simbolo ng pananampalataya ay pinapalitan ng kasakiman. Kung ang mga tao ay hindi nakikita ang tunay na layunin ng simbahan, magiging sanhi ito ng pagkakasira ng ating pananampalataya. Ang Diyos ay hindi nariyan sa simbahan na ito. Saan siya? Kung ang mga pari ay nagpapakita lamang ng kanilang mga kapangyarihan, hindi ba't ito'y laban sa kanyang aral? Oo, at ang mga tao ay patuloy na nagtitiis sa ilalim ng mga praile. Ngunit wala tayong magagawa kung hindi tayo kikilos. Ang simbahan ay hindi isang lugar ng pagpapatawad para sa mga nagkamali. Ito'y naging palasyo ng mga kapangyarihan at kayamanan. Ang mga tao ay nagsisimba, ngunit sa kanilang mga puso ay nananatili ang kasakiman at kapangyarihan. Kailangan natin itong itama o maghihirap tayo sa ilalim ng maling sistema. Salamat, Ginoong Pastor. Alalahanin mo ang payo ko, binata. Ang buhay ay langit. Hindi ko sinabing hindi natin susubukan. Ngunit maging handa tayo sa anumang balakid na ating. Ang planong pagpapagawa ng tulay sa bayan ay nangangailangan ng makinulang kakagod. Ang planong pagpapagawa ng tulay sa bayan ay nangangailangan ng malaking pondo. Sa tingin ko. Kailangan natin magtulungan. Tayo magkaisa, tayo ay sa pamagitan ng edukasyon at sa pamaras ng pamamaraan. Iulit! Nais natin magbabago. Kailangan natin magtulungan. Tayo magkaisa, tayo ay Arjan! nais natin na magbabago. Hindi ba't maaari natin gamitin ang ating lakas sa mga papapakit sa mga masimasyadong nangigilan? O anak, tila hindi ka na masaya sa...